Pangasinan, Ilocos, La Union, Philippines, world. Ang internet ngayon ay borderless world, kaya buong mundo pwedeng makapanood sa atin. And ang mga achievers in their own fields. This time, hindi lang talking, kundi cooking din. Tayo ngayon sa bahay ni San Carlos City Mayor Julier Ayoy Risuello para sa una nating episode ng Cook and Talk TV. Nandito po tayo ngayon sa outdoor kitchen at syempre kasama natin si Mayor Julier Ayoy Risuello. Gandang umaga, Mayor Ayoy. Ano po ang lulutuin natin sa umagang ito para sa Cook and Talk TV? Sa ngayon po ang luluto po natin ay ang tinatawag kong bingalo ala ayoy at isang grilled prawn with garlic at gagawa rin tayo ng prawn salad. So, medyo tanong lang natin ng konti para sa conversation. Saan po kayo natutong magluto at what age kayo nag-umpisa magluto? Actually natuto ko sa father ko at sa mother ko kay late Mayor Julier Risuello at sa mom ko. At the age of 14 kasi mag-isa ako dun sa bahay namin sa Bulacan. Nag-summer job ako ng mga panahon na yon. So after ko dun sa planta namin, naglalakad lang ako, papunta ako dun sa bahay. At wala naman akong kasama. Kaya ako rin ang nagluluto sa bahay namin. No? Pero every weekends, ang father ko at mother ko, nagluluto kami dun sa bahay namin. No? At nagsasalo-salo kami pamilya. Okay. Sir, nahirapan po ba tayo from your old self? Kasi syempre alam po natin noon, si Mayor Joey ang nung nag-transition na po kayo namin po Mayor, may konting hirap factor. Oo, lalong-lalo na yung expectation ng mga tao na kailangan kong pantayan yung ginawa ni late Mayor Julier Risuello. Ang sa akin lang naman, ang lagi kong sinasabi, kung hindi ko man po mapantayan, ang rason po ay dahil ito ay unang termino ko lamang. At isa pa, ako po ay bagong mayor na kailangan ko pa rin pong tansahin kung anong dapat kong gawin sa gobyerno kahit na aking sinusundan lamang yung mga sinimulan ng late Mayor Julier Risuello. Okay. Kaakibat din po kasi ng liderato sir or ng posisyon, yung tinatawag na mga intriga, paninira. Paano niyo po hinahandle din po? Ang pag-handle naman yan, hindi naman ganun kahirap. No? Though minsan medyo masakit yung mga issues, yung mga paninira. No? Ang ginagawa na lang natin, pinapakita natin na tayo nagtatrabaho at ginagampanan natin ang ating trabaho sa syudad, lalong-lalo na responsibilidad sa ating mga kababayan. Okay. So pansin nyo, ito yung kayin. Yung question natin kanina na tungkol doon sa mga intriga, yun yung mga paanghang. Oo. Diba? Paanghang siya ng pagiging mayor, pagiging public servant. Pinakikita po natin ang San Carlos, maunlad na siya na syudad. Isa na po siyang tiger ng Northern Luzon. Ano pa po ang mga plano nating gawin sa mga susunod na panahon if ever na yung ating opisina ay medyo lumawig pa? Siguro sa atin ngayon, for the next few years, ang plano ko is lalo nating palakasin ang agrikultura sa syudad ng San Carlos. Being an agricultural city, no, kailangan nating tulungan ng ating mga farmers para hindi naman sila mahirapan, lalong-lalo na pag panahon ng pagtatanim. No, kailangan nila ng suporta na nanggagaling sa gobyerno. Noong 2008, kami ay gumawa ng programa kasama rin ng national government at provincial government na nagbigay tayo ng subsidy sa ating mga farmers, nagbigay tayo ng abono. Ito, ang binigay ng national government is 3 million pesos. Tayo naman ay nagbigay ng 6 million para at least mas masubsidize natin at mas matulungan natin yung ating mga farmers dito sa syudad ng San Carlos. Ang San Carlos City ay mango capital ng Pangasinan. So, ang kanilang mga primary na produce dito ay mango at saka yung bamboo kasi every April nagkakaroon sila ng Mango and Bamboo Festival. Ako ay very proud sa ating produkto sa syudad. Na kung saan talagang tayo ay kilalang kilala na sa pagkakaroon ng pinakamasasarap at pinakamatamis na mangga. Unang-unang dapat sanang gawin is bigyan ng assistance ang city government ng San Carlos. Not just in terms of grafted mangoes, but also in terms of technology na kung saan dapat pag-aralan yung mangga sa syudad ng San Carlos. Dahil iba yung variety ng mangga dito sa syudad ng San Carlos. Maybe it's because of the soil or maybe it's because of the variety. But they need to study
yung klase ng mangga dito sa siyudad ng San Carlos, hindi lamang mag-i-introduce sila ng bagong variety dito sa San Carlos para mapalitan yung ating mga mangga dito sa siyudad ng San Carlos. Dapat magkaroon po ng malawak na pag-aaral para po makita nila kung bakit ganon kaganda yung lasa at yung laki, yung size ng ating mangga dito sa siyudad ng San So, ang sinasuggest niyo po, sir, is accessibility. Ano po yung mga ibang parang mga personality traits ni Mayor Ayoy na hindi masyadong kilala ng mga tagalabas or mga tao, ordinaryong tao? Actually, siguro ang akala nung iba ay mahirap lapitan si Mayor Ayoy, no? Pero after work, pag nakita niyo ako sa bahay, parang isa rin akong ordinaryong tao na kung saan madali rin makausap at masarap din kakwentuhan. Para siyang fraud. Madaling kausap, madaling lutuin, masarap pang kakwento. Siguro isa rin na masasabi ko, no? Ang pagiging mayor o pagiging isang opisyal ng bayan ay nagpapatatag sa isang tao, hindi lamang bilang isang opisyal, kundi bilang isang individual na kung saan alam mong nakasalalay sa balikat mo ang responsibilidad at obligasyon na bigyan ng tuloy-tuloy na pag-asa, progreso at katahimikan ang iyong bayan. Para din siyang pagluluto na talagang binibigyan siya ng effort at pag-asa para at the end of the day parang mabigyan mo ng satisfaction at kaligayahan yung mga kakain ng iyong recipe. Final product, finished product pala. At nandito na tayo sa pinakamasarap na segment ng ating program, which is ang food tasting. Ayan. If ever man na spicy siya, may tubig ka dyan sa tabi. Okay. Yun ang kanina ko pa pinagpipray na hindi siya masyadong spicy. Okay. Nabalat. Hindi ba pwedeng niluluto to na wala na siyang balat? Para wala nang sagabal. Mas nag-i-stay kasi yung lasa kasi pumapasok sa loob. Cherry. Sarap. Ang una kong natikman yung spice niya, yung anghang. Pero yumayakap siya doon sa shrimp, doon sa prawn. Pagkatapos yung lemon, may aroma, pumapasok kagad siya sa ilong. So naamoy mo siya na mabango. Tapos syempre ang mangga, matamis. Tikman natin siya. Yung prawn tsaka yung mangga, kung ano ang combination. Actually, totoo na ang mangga ng San Carlos, yun ang pinakamatamis. Kayong prawn, in-embrace niya yung vinaigrette. So, nag-blend siya. And the rest of the vegetables also complemented the taste. Sir, nanonood po ang lahat ng mga kababayan natin dyan. Ano po ang pwede nyong i-message sa kanila? Alam niyo po, ang pagluluto ay parang pagmamaneho ng syudad. Na kung saan susubukin mo yung mga ingredients, susubukin mo yung mga lasa. Katulad din po ng pagmamaneho ng syudad yan, na sa umpisa hindi mo mape-perfect, pero dahan-dahan pwede kang magbawas ng ingredient, pwede kang magdagdag ng ingredient para po maging maayos at magandang kakalabasan ng iyong mga desisyon. Kaya lagi ko rin pong naiisipan, no, na talagang ang pagluluto at ang politika ay parang pareha. Dahil nga marami kang pwedeng gawin sa pagluluto na pwede mo ring i-apply sa pamamahala sa syudad. Okay. Bilang last question ko na po, ano ang susunod na lulutuin ni Mayor? Atin pong paigtingin ang agrikultura sa syudad ng San Carlos. Ganun pa rin po ang mga infrastructure developments. Pero more on agriculture po tayo dahil kailangan po nating palakasin at suportahan ang agricultural sector dito sa syudad ng San Carlos para po ang ating mga kababayan ay hindi na mahirapan at hindi maghirap. Dahil alam naman po natin ang syudad ng San Carlos ay agricultural city. Bibigyan po natin ng pansin. Besides dun sa mga suporta na binibigay natin noon hanggang ngayon, mas paiigtingin natin ang suporta at kampanya natin para sa pagpapalakas ng agrikultura sa syudad ng San Carlos. Congratulations po at maraming salamat. Thank you very much. Ayan. At syempre, napanood po natin ang first episode ng Cook and Talk TV. Wala po dito sa lungsod ng San Carlos. Ako po si Vanji Padilla. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod.